The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good evening, Brad Jeff. Good morning pala. Ay, sorry kasi kala ko abutin tayo ng siyam-siyam Wah! talaga. Naghihintay lagi si Brad Pareho Jeff. kayong look ngayon. Bumata kayo. Bumata ka ng 6 months, Pastor ah. 6 months. Siyempre, idol ko si Ted. Gusto mo yung 6 na buwan lang bumata? 6 months, Uy, Pastor, eto na Friday Sige. na, finally. Okay. Brad Jeff, good morning. Marami nag-aabang nito ng ating pong mga kapatid, lalo na ang ating mga suki ng mga seniors, ha? Si Mami Lily Marasigan, si Tita Tess de los Reyes, yan, si Tita Chitsalud. Inaabangan din to. And of course, si Tatay Totoy Guanyo at maging si Mami Luz Biminda Galang. Ayan. Okay, Brad. Yan, of course, si grandma natin na si Zenny Tamayo. Tuwan-tuwa at nabati kahapon. Tapusin na po natin ang ating tema na about battles or digmaan. Na-inspire yata ako na itong kakapanood ko nitong Israel-Gaza war. Nasabi po natin na yes, we prepare ourselves po sa maraming dagok at hamon ng buhay na kakaharapin natin habang nandito tayo sa lupa. But sabi natin ng Lunes, ultimate victory rests in the Lord. Na ito po sa mundo na to, marami tayong hamon ng buhay, but we need to persevere and focus on the long-term prize, yung eternal prize. Kaya nga ang ganda ng sabi ni Apostol Pablo kahapon, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. So yan po yung goals natin sa buhay na matapos natin tong laban na to. Pag tinignan niyo po yung mga problema kinakaharap natin, and being a pastor for more than a decade, nakaka-receive po kami on a regular basis, weekly basis ng mga prayer request. Nasa envelope po yan. Madalas umiikot lang talaga yung mga dasal sa, of course, mga temporal na bagay. Gumaling yung sakit, kulang sa pera, kailangan ng bahay, pagkain. Although mahalaga po yan, pero pag tinignan nyo, hanggang dito lang po sa lupa yan. Pag namatay ka physically, wala nang effect yung gutom sa'yo, wala nang effect yung sakit sa'yo, wala nang effect yung may utang sa'yo. In fact, wala ka nang utang, patay ka na, di ba? Parang pag tiningnan mo, lahat po yung madalas nating concern sa buhay has something to do with temporal and material things. Hindi po yata tayo alintana madalas na ang ating greatest enemy, ang ating greatest problem at battle na kinakaharap at kakaharapin is our battle with sin and death. Ang sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung death po dyan, ang Greek word po niyan ay nekros. Diyan po galing yung ating word na necrological, pagka may mga lamay, pagka may mga misa. Ang ibig sabihin po ng necros ay eternal death. Na tayo daw po ay may utang sa Ama sa Langit at ang utang na yun ay kailangan nating bayaran. Yung kasalanan natin, kailangan magbayad. Unfortunately, tayo po lahat ay makasalanan, hindi natin siya kayang bayaran. So ang problema, lahat tayo kailangan magbayad ng utang at ang kabayaran ng utang ay eternal death, which is sa impyerno. Yun ang problema mo at problema ko. Kaya po pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magbayad ng ating mga utang na kasalanan at sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat ito. Kaya pag titingnan natin, yes, mahalaga pong kumain tayo, mahalaga po na may damit tayo, may bubong sa bahay habang natutulog, pero po hindi yata natin alintana sa dami nating mga nakakausap na tao, mga na-interview natin, and all, ang problema po ay kasalanan. Yan po ang dapat nating pagtuunan ng pansin dahil yan po magdadala sa atin sa eternal death. Sabi sa John 19:30, ito yung mga huling salita na binanggit ni Jesus habang siya nasa krus ng Kalbaryo. Sabi rito, basahin natin, when he had received the drink, pinainom siya ng suka na itong mga sundalo, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. 3 words po, it is finished. Tetelestai, tapos na. Yung buong humanity po, yung buong human history ay nakafocus po dito sa climactic moment na to, the death of Christ. All the way po sa Garden of Eden pa lang, pinrapisay na yan ni God na the serpent will strike the heel no magiging anak ni Eva, which is of course all the way kay Jesus. Yan po ay naprophesy na, and ultimately yung Christ's death paid the price of our sin. Nung sinabi po ni Jesus na it is finished, wala na pong dapat pagbayaran, there's nothing left to pay, binayaran na po lahat ni Jesus. Completely, permanently, tapos na lahat. Ang tanong,
ikaw ba'y maniniwala at ilalagay mo ang iyong paniniwala sa finished work of Christ at the cross. Kasi po, nung sinabi niya yon, napagbayaran na niya ang ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap na lang ng kapatawaran ni Jesus. Kaya po, lagi ko sinasabi dito, good people don't go to heaven. Forgiven people go to heaven. Ang mga taong tinanggap ang kapatawaran ni Jesus, yan po ang mga tao makakakita ng eternal life. Kaya po, habang ako'y mananalangin ngayon, sana po, bigyan tuon din natin, bigyan pansin natin, pinapamuhay ba natin yung ating mga buhay na naaayon sa kaluguran ng Diyos? Baka tayo hingi ng mga temporal, pero tayo namumuhay sa kasalanan. Mukhang mali po yata yung ating pananaw. Kaya po again, sabi ni Jesus, it is finished. Panginoon, marami pong salamat dahil tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo ang kabayaran ng aming mga kasalanan. Pero Lord, the ball is in our court. Nasa amin po ang desisyon kung tatanggapin ka ba namin at paniniwalaan ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo at i-embrace ang kapatawaran na ino-offer mo. Kasi Lord, the choice is in our hand. Kung hindi kami maniniwala, it's our choice. Kung maniniwala kami, again, it's our choice. So Lord, patawarin niyo po kami sa aming doubt, fears, at pag-aalinlangan na nabayaran mo na lahat. Dahil minsan patuloy pa rin kaming gumagawa ng kasalanan. Patuloy pa rin namin binagbabayaran ang aming kasalanan na tapos na sa krus ng Kalbaryo. Lord, good works will never pay for our sin. You've done your part. Lord, we have to do our part to put our faith in the finished work of Christ. Kaya sabi mo sa salita mo, you are the only way, the truth, and the life. No one goes to the heaven, to Father in heaven, apart from you. Salamat po sa iyong ginawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po, we pray para po kay Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagmimisyon. Salamat po sa kanya pong sakripisyo din sa ating pong programang ito. Always bless him and protect him. And Lord, salamat din po sa araw na ito, sa biyayang inyong pinagkakaloob sa amin, lalo na po doon sa mga taong nangangailangan. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. Salamat na marami sa ating mga suki na ito talagang inaabangan araw-araw. Brad Jeff, salamat na marami and we'll catch you again on Monday. Baka meron kang gustong i-anunsyo. Nga pala, meron kayong event on Sunday. Right? I remember. Okay, Brad, go ahead. Yes. Brad Ted, magkita-kita tayo sa linggo, alas 9 sa Fairmont Hotel Makati po yan. At tayo po magse-celebrate ng first year anniversary ng church po na Rebuild City Church. Kasama ko po si Pastor June Aguilar at ang aming mga pastoral team. Thank you so much for celebrating with us. Magkita-kita tayo sa Sunday. Mamaya po kay Cheryl Cosim, alas 4, nandiyan tayo sa studio, Brad Ted. Sagot kita, maganda ang ating tema about persevering in times of hardship. Lagi naman nating tema yan na dito sa Daily Brad, ipapakirinig natin yan sa mga Sagot Kita viewers and listeners. 92.3 FM through FM po at Cheryl Cosim Facebook po mamayang alas 4. Sagot Kita. God bless you, Brad Ted and Cha. Ito ang Daily Brad, your daily dose of inspiration. All right, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.